Purihin ang Panginoon sapagkat God has assured us that we can always walk with God's power. We can have that prayer, that power walk, and we can also have that power living. Yan po yung atin pong serye. Ito pong atin pong pagsisimula po ng taon, that we can have that power walk. And to have that power walk, tayo po'y umaasa at lumalakad po sa lakas ng Panginoon sa atin po na pinagkakaloob. We are walking in strength. Otherwise, alam mo natin po, tayo lahat ay mapapagod if we will not draw our strength from the Lord. We need this strength. Amen. We need this strength. Amen ho ba? No, we need this strength. Kaya ho, we can have that power walk. At hindi lang po yan, we need His guidance through His Spirit. So we can walk in His Spirit. Walking in His Spirit, we find that power sapagkat He instructs us on what to do and He leads us on the right path. At ngayon po, ang atin po ngayong pagtutunan ng pansin ay yun pong pangatlong bagay. Sa ngayon po sinasabi po ng Ephesians 3:16-17. Yun po kung saan natin pong hinalaw po yung paano mamuhay sa kapangyarihan po ng Panginoon. Na ngayon po, ang sinabi po ng Philippians 3, or Ephesians 3:17, through faith. Not only walking in strength, not only walking in spirit, but walking in faith. Through His, sabi ng Biblia, through faith. Our topic for today, as we close our series on Power Walk, is walking in faith. Walking in faith. Paglakad sa pananampalataya. It is impossible to walk in this life successfully without walking in faith. And it is impossible to please God without faith. That is very clear in the Bible. In Hebrews chapter 11, verse 6, we can find it. Hebrews 11:6. For without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must come and believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kailangan po natin po, this is a must for the Christian walk. This is a must for all of us. If our commitment is to please God, honor God in our lives, we have to walk in faith. Yan po ang nais po natin pong tutukan, how to walk in faith. Kaya ho, sa talatang ating binasa po ni Sister She, nakikita ho natin doon sa talatang 7. Very clear, we have to walk by faith and not by sight. Tayo po ay lumakad sa pananampalataya, hindi sa pamagitan ng ating mga mata nakikita. Because what we see is but temporal, but walking by faith is eternal. Walking in eternity. Nais ng Panginoon na matutunan po natin to live through God's power by walking in faith. Ano bang discussion po dito sa chapter na ito? Pinakita ko sa atin that if we live, na tinitingnan natin po ang ating mga kalusugan, we might be hindered by walking in faith. Yung atin pong mga katawan. At maging sa atin po mga emotional struggles or pain, we can be sidetracked. And that will hinder us to walk in faith. And also, yun pong ating fear of the unknown, fear of the future, na hindi natin alam what this year is stored for us. At we may have some uncertainties in this life. But Apostle Paul reminded the Christians in Corinth to walk by faith and not by sight. Kaya po ngayon po, atin pong tatalakayin how to walk by faith. Walking in faith. That is the power living. That is the power walk. God wants us to experience His power. Nais po ng Panginoon na tayo po ay maging punong-puno ng sigla at kapangyarihan. We'll say amen. Di lang po ang atin pong mga narito po sa atin pong Aliw Auditorium, sa ating second worship, maging sa mga kasabay natin na nasa online po. At
Ganon din po, lalo tigit ang ating mga kapatid na nag-engage, naka-online, via Zoom. Sila po ay nando sa ating borderless ministry. It's really not easy to walk in faith. But this will surely empower us all. We will live in power if we will learn how is it to walk in faith. Kaya ho, ang mga salita ng Panginoon is now ready for us upang atin pong taglayin ang paglakad sa pananampalataya. At sino po, gaya ko, ang excited po salita ng Panginoon palagi. Magsabi po ng malakas na ako yun. Yan, excited, and God will surely speak to us. Hindi tayo po madidisappoint sa Panginoon. Pagka ang atin po excitement ay ang kanyang Biblia, ang kanyang mga salita, as we can find it and experience it sa mga nakakasabay, most of us, sa ating Bible reading, it really excites us every day. It never fails to surprise us and excite us all throughout. And we're looking forward that this year will surely be a year of power for all of us because we know how it is to walk in faith. Now, to begin, let's see verses 1 up to 4. Verses 1 up to 4. We can find here the words of the phrase, for we know. We know. This is connected with the previous chapter. For we know. This is an application. For we know that if the earthly tent we live is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Now, the following verses says, meanwhile, we groan, longing to be clothed. Hindi natin maiwasang hindi dumaing kasi nararanasan natin ng ating mga katawan ang mga problema, ang hirap, mga karamdaman. Instead, with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. 3, 4. For while we are in this tent, we groan and are burdened because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. What is the passage telling us? What we know that should lead us to develop our conviction to walk in faith. This is a clear reminder that in order for us to walk in faith, we have to possess a clear conviction. For we know. Hindi lang po intellectual knowledge, but we know by experience. We have seen. Sino sa atin dito po ang magsasabi, napatunayan ko na ang Panginoon sa aking buhay, na siya ay laging tapat. Magsabi po ng amen. Nakita natin, napatunayan. Kaya si Apostle Paul, yung pong salitang no is not just intellectual, but he has developed a clear conviction na pinatunayan na ng Diyos ang kanyang sarili sa akin. He has given everything. He has empowered me. He has done a lot of things. And I know it, not only sa aking isipan, kung hindi sa aking karanasan. For we know. We got to have this clear conviction. Klaro ho ba ang ating pong mga pinaniniwalaan? Ang Biblia po ay napakaliwanag para sa atin. At sa ating mga karanasan, pinakita rin po sa atin na hindi po sapat ang atin pong mga sinasabing hadlang, even sa ating katawan, even sa ating kalusugan, para tayo hindi na po lumakad sa kapangyarihan. Sapagkat si Abraham mismo, kanyang pinakita na hindi hadlang maging ang ating pisikal na katawan. In fact, ito po ang mas lalo nagde-develop sa atin para mas maging matibay na ma-develop ang ating conviction. Romans chapter 4, 18 to 21. Romans chapter 4, 18 to 21 says, against all hope, Abraham has developed that kind of conviction na siya ay recipient ng lahat ng mga pangako ng Panginoon, na hindi
Ninanais ng Panginoon na ang ating mga katawan ay maging hadlang, kundi bagkus through all these obstacles, we can develop a clear conviction na meron pong pangako ang Panginoon. Anong sabi po ng verse 19 and 8, 19 and 20? Kung tutuusin, kung ang kanyang nakikita na lang, ang kanyang pagbabasihan, parang ang kanyang katawan ay tinuturing ng patay. Parang wala nang mangyayari at hanggang doon na lamang. And yet, He did not what? Waver. Sapagkat may mga pangako ang Panginoon, and from these promises, na-develop niya na maliwanag ano ang kanyang paniniwala. Kaya sabi ng verse 21, here we go. Being fully persuaded, fully convinced. Meron po siyang conviction that God had the power to do what He had promised. Kaya ba ng Diyos na panindigan ang kanyang lahat ng pangako sa atin? Pinangako ng Panginoon na siya ay merong magandang pinlano sa atin. Planong tayo pagtagumpayin. Planong tayo magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi natin papayagan ang isang buhay na hindi sang-ayon sa pinangako ng Panginoon. Because what you can tolerate, you can never change. Hindi tayo papayag na tayo po ay magkakaroon ng isang buhay na taliwas sa pangako ng Panginoon. And we can always get back to God's promises. Ano pinangako ng Panginoon? At ang Panginoon, He will never ever disappoint us. We should be fully persuaded that our conviction, pinangako ng Panginoon, tutuparin ng Panginoon. Sapagkat meron tayong Diyos na nagbigay sa atin ng stability. Ang tunay na matibay at matatag ay sila yung naniniwala sa Diyos na hindi kailanman nagpapabaya. Ang taong ito ay taon na kung saan gusto ng Panginoon na tayo lumakad sa kanyang kalakasan at kapangyarihan. And that is by walking in faith. That we know it sa ating isipan at sa ating karanasan. Kaya sabi po ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, 2 Timothy 1:12, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I've committed. That is why I'm suffering. Yet this is no cause for shame. Hindi itong dahilan para ako huminto. Because I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. I know Him. Kilala ko kung sino ang aking pinaniniwalaan, pinagtitiwalaan, at alam ko na kaya niyang ingatan lahat ng pinagkatiwala ko sa Kanya. Ano ang pinagkatiwala mo? Hindi mo maasahan ang pag-iingat ng isang bagay na hindi mo naman ibinilagay sa pagtitiwala sa Kanya. And how you know that you are trusting God sa mga bagay na nasa buhay mo? By entrusting this to Him, by prayer. Praying to God, sapagkat ang totoong pinagkakatiwala mo ay yung mga pinapanalangin mo. Huwag mo dayain ang sarili mo. Pag hindi mo naman pinapanalangin ibig sabihin, ang totoo, hindi mo rin pinagkakatiwala. Sapagkat ang panalangin, alam natin that God is working. Yes, sabi po ng talatang 4 o talatang 2, while we are in this body, we groan, dumadaing tayo. Because the Lord is just accomplishing something sa ating mga buhay. Sa atin pong talata. Opo, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 2, we groan. Tayo, ay ano po, dumadaing. Pero parang walang iniwan lang po yan sa daan na ginagawa at under construction. Pag natapos na, wow, anong ginhawa? Pag napagdaanan natin po ang problema. At alam natin, mapagdadaan natin ang problema po na meron pong ganap na paniniwala that God is able to keep everything that we have entrusted to Him. And we know that for sure na kahit tayo dumadaing, pero ito po'y pansamantala lang. Lilipas din yan at hindi o tinatambayan. Ang pansamantalang bagay, hindi natin doon nilalagay ang ating buhay.
Ang totoong buhay natin ay pangwalang hanggan. Kaya ang ating ninanais na ma-accomplish sa ating buhay ay ang ating pananampalataya ay lalong tumibay. Sa bawat sitwasyon natin, ang nais ng Panginoon, ang ating pananampalataya ay tumibay. Gaya ni Abraham! Grabe, no? Parang pwede na pong mag-quit, pwede na mag-retire. Subalit sa mga anak ng Diyos, wala pong puwang ang pagsuko sapagkat ang nais ng Panginoon, lalo po tayong tumibay sa ating mga karanasan. Meron bang malakas na amen? Pagtibayan ng Diyos ang ating mga buhay, ang ating mga lakas at mga sigla. Lahat ng ito, nais ng Panginoon na maranasan po natin po ang kayamanan ng kanyang mga pangako. Kaya sabi ni Apostle Paul sa Corinth ay ganito ang inyong lakaran. Ma-develop ang inyong conviction, malinaw ang inyong mga paniniwala. Sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15, again, telling to the believers in Corinth, 15 verse 1. 1 Corinthians 15 verse 1. My brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. Tinanggap ninyo and you have taken your stand. We are standing on the gospel. We are standing on the promises of God. Ano mga pinangako ng Panginoon? At ang sarap po, kapag atin pong pinangawakan ng mga pangako ng Panginoon, talagang panatag at payapang-payapang ating mga buhay. Meron bang amen? Ano? Pagkalagi po natin pong binabalik-balikan ang pangako ng Panginoon and we take our stand, yun ang ating paninindigan. We're standing on the promises of God. Kaya po yung atin pong Bible month, we want na mas lalo pa hong papagtibayin po ang atin pong paniniwala po. Kasi sinasabi po ng salita ng Panginoon, kaya po this celebration po nating Bible month, we want our faith na mas lalong magtumibay. Kaya ho, maging para po sa mga bata, meron ho tayo pong mga children's Bible sa labas. Alam niyo po, bata pa lang, pwede na ma-develop ang kanilang pananampalataya. Remember, nung kami na Singapore, si Forrest ay pinanganak po doon, anak po ni Donald at ni Mau. Si Sister Jenny po, bumili po siya ng panregalo. Ang niregalo niya po ay yung Bibliang pambata. And we were surprised. Na itong si Fort, ang daming alam na kwento sa Bible. And we have seen na hanggang sa ngayon, nandun pa rin po ang kanilang children's Bible. Ang atin pong pamilya na nagnanais pong ma-develop po ang conviction, kailangan natin pong isalin sa Kanya. Kung ano hindi lang ating alam, kundi mismong sila, makita po nila sa bawat pahina ng Biblia ang kahalagahan na ma-develop po ang ating mga pinaninindigan. Sapagkat ito ang tutulong mo sa atin na harapin ang lahat ng hamon ng buhay ng Biblia sa atin ang pinakamahalaga. Amen? Sino po ang meron ng sariling Biblia? Masabi po ng amen. Kung wala ka pang Biblia, ang sabi po ng matandang mangaral na nasa piling ng Panginoon, kung may bahay ka at wala kang Biblia, ibenta mo ang bahay mo para makabili ka ng Biblia. Amen? Ano? Napakalagan ba Biblia? Imagine, lifetime investment yan. Na isang pangungusap ng Panginoon, isang talata, imagine, magbibigay sa'yo ng direksyon in your entire life that a person will put yung pong kaniya pong conviction, mga pinangawakan doon po sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Alam niyo po sa ngayon sa pag-aaral, ang pamilya mo, kung anong klaseng pamilya meron ka, hanggang 5 henerasyon ang iyong may impluwensyahan. Na makikita po natin, kung ngayon po tayo nagtitiwala, sinasabi ng Biblia, imagine, ang magiging bunga nito, ang epekto nito, ay 5 salit-saling lahi. Hanggang sa kaapu-apuhan. Hindi lang apo sa tuhod, apo sa talampakan. Apo sa inliliit, nandiyan pa rin, nagtitiwala pa rin sa sinasabi ng Panginoon ng Biblia. But on the other hand, sa ngayon sa pag-aaral, there was this criminal na ang kanyang pamilya. 5 salit-saling lahi,
puro ganun po ang buhay. Just imagine kung anong klaseng pamilya po ang ating lalakaran. Kaya ho, ang atin pong alok na yun pong pag-aaral sa tungkol po sa family in generations, yun pong stronger through generations natin pong gagawin po sa ating pamilya man is very important. No? Sapagkat doon atin pong masasaksihan. Ano? Na yun palang mga lumipas na mga henerasyon, ang laki pala ng kinalaman sa ating buhay sa ngayon. That God can redeem our family. Yung pamilya natin na parang dati, just ignoring, pamilyang parang baliwala ang Panginoon. Ngayon, ang Diyos ang number one sa kanilang pamilya, kagaya ng pamilya mo. Pamilyang ang Diyos ang number one at pamilyang pinagpala. Merong amen? Sila ho ba yun? Kayo ho ba yun? Maring palakpakan ng Panginoon. If you are like that, opo, pamilyang maliwanag po ang conviction. Pamilyang maliwanag po ang kanilang mga paniniwala. Now, secondly, ikalawang bagay po. Sabi po ng talatang 5 at 6 ay ganito. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Now, here we can find yun pong salitang guarantee. Balik natin sa verse 5. Yung guarantee. Can we say all together, guarantee? May garansya. May kasiguruhan. Now, verse 6. Sabi ng talatang 6, therefore, we are always confident. Can we say out loud? Confident. Tayo po'y confident. And know that as long as we are at home in the Lord, the body, we are away from the Lord. And then verse 8. Talang tayo verse 8. We are confident. Again, the word confidence. Yung guarantee, nagpapakita ko sa atin, that to walk in faith, ay hindi lang po yung conviction na pinag-usapan. Kung hindi, yun pong ating assurance. Assurance. Number 2. Meron po tayo po na firm assurance. Yung confidence. Merong garantiya na merong nasa atin na anuman ang mangyari, ang mahalaga, meron pong nasa atin na hindi po tayo iwanan, hindi tayo pababayaan. Nasa atin ang Panginoon na nangako sa atin at kaya niyang panindigan na ang Panginoon, hindi tayo iwanan. Makarating man sa ibang bansa, nagaya natin mga kapatid, subalit sila na nang hawakan, mga nagsipagtagumpay. Hindi po iniiwan ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi po pinababayaan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Maliwanag po ang sinasabi sa atin ng Biblia na tayo po sa Kanya ay makakapahinga. It is not God's will for you to always be on your situation right now, feeling helpless, feeling discouraged, feeling depressed. God wants us to have that confidence. And we talk about confidence. Ang mundo lagi sasabihin sa atin, now, mahalaga yung self-confidence, ma-establish mo. At meron pa nga ng mga pagsasana at mga training na dalawang how to build your self-confidence. But you know what? In the Bible, we are never taught to put our confidence in ourselves. Hindi po kumpiyansa sa sarili ang sagot sa ating pong mga sitwasyon kung hindi confidence in the Lord. The Bible is very clear. Philippians 3:3. Si Apostle Paul, sa lahat ng po pwede niya ipagmayabang, lahat ng yung sinantabi niya. Sabi ng Philippians 3:3, I put no confidence in myself, in the flesh, sapagkat ang atin pong sarili, kadalasan po, mismong ating mga puso, nadadaya po tayo. Ang ating mga desires. So we put no confidence in ourselves, but we put our confidence in God. Sa Diyos tayo nagtitiwala, hindi sa ating mga sarili. Ang Panginoon po always reminding us to put our confidence in Him kung nais natin pong isang buhay na payapa, panatag. Sabi po ng Psalm chapter 62, 1-2 ay ito. Psalm 62, 1-2 says, sabi po ng Biblia, truly my soul finds rest in God. Napapagod ka na ba? Tingnan mo ang katabi mo, mukha ba napapagod na? Mukha ba nai-stress na? Nahihirapan na sa kanyang trabaho, nagrereklamo na. Nawawala na ng sigla. Sabi ng Biblia,
kapahingahan ng dulot galing sa Panginoon. My salvation comes from Him. And verse 2. Verse 2 says, truly, He is my rock and my salvation. Assured tayo po. Sa katotohanan ito, we are confident with this. He is my fortress and I will never be shaken. Hindi ako kayang ugain. Hindi ako mauuga. Hindi tayo kayang talunin ng mundo kapag tayo po ang ating confidence ay nasa Panginoon. Hindi tayo kaya ng mundo. Subalit sa isang banda, in contrast, kapag tayo nagtiwala sa ating sarili and we find comfort na sa ating mga trabaho, na ito na yung ating kasiguruhan, yung ating mga napaghandaan para sa kinabukasan, yung mga bagay po na atin po naitabi, yung husay natin sa pagninegosyo, kapag nagsimula ng kainin tayo ng lahat ng ito, then nakikiramdaman po natin, nagsisimula tayong manghina, magsisimula tayong manlata, sapagkat ang mundo, kayang-kaya pong wasakin ang atin pong buhay. Kayang-kayang i-crush nito. Kayang-kayang sirain ito. Ang buhay at magandang plano ng gusto ng Diyos sa ating lakaran. Walking in faith means we will never allow this world to crush us. Even our spirit, even ang ating pong mga emosyon, ang ginagawa ng kaaway po, ginagawa niya, winawasak niya, tinatangay niya, even ang ating pong mga emosyon. Kinukuha niya, when the Bible says, mabuhay tayo na meron pong kasiglahan, mabuhay tayo may kagalakan, nanakawin po ng kaaway yan. He will begin to crush our spirit and even our emotions. Ganyan ang gagawin ng kaaway. I have here something. I'm not here to promote the Coca-Cola, but I'm just here to tell you something. Alam niyo po ang mundo, kapag wala ho tayong matibay na kumpiyansa sa Panginoon, na siyang nananahan sa atin. Nang sinabi po sa atin ng Biblia, He is the deposit guaranteeing what it is to come. Nasabi po sa atin po ng verses 5 to 6, na siya yung nasa atin. In fact, He testifies that we are God's children. At ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Subalit ang gagawin ng mundo ay dayain tayo. Kaya ang mundo, madali po niyang i-crush. Madali niya pong sirain. Sapagkat hindi po natin po tinatanganan, hindi po natin pinangahawakan kung ano at sino tayo sa harapan ng Panginoon. That we are God's children. Sometimes, we are just living in pain sa ating mga bitterness. Hinahayaan nating wasakin po ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Forgetting who He is in us. Ang dali-dali pong wasakin ng dyablo po ang ating direksyon. Crushing our spirit. And sometimes, we come to interpret our lives on the basis of what is happening. Dahilan sa hindi magandang nangyayari, iniisip mo, yun ay pruweba na ikaw ay miserable and you can easily be crushed sa buhay na ito. But you know what? If you know na ikaw ay may laman, yung kinrush ko po, wala po kasing laman. Kapag may laman, kahit ano pa ho, at pigain ko man, hindi ko kaya pong i-crush ito. Hindi ko kayang wasakin ito. Sapagkat ang nandito, the Spirit is deposited in here. Nasa atin pong mga buhay, hindi ho natin kayang wasakin po ito. At hindi ho tayo kayang talunin ng mundo, sapagkat ang nasa atin ay higit na makapangyarihan kaysa nasa mundong ito. Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 4, 1 John 4:4, He who is with us is greater than he who is in the world. And our God is with us, and He will never leave us nor forsake us. Ang atin pong kaligayahan, kagalakan, at pag-asa ay nakasalalay sa Kanya na sumasa atin, hindi sa nasa mundong nakikita. We live by faith and not by sight. At higit tayong matibay at matatag.
sapagkat siya ay sumasa atin. Kahit pagtulungan pa ho natin i-crush ito, hindi natin kakayanin. Sapagkat He who is within us is greater than He who is in the world. Hindi tayo kayang talunin ng mundo if we have that firm assurance that God is with us. At sinabi po sa atin ng Biblia sa Hebrews 10:35, huwag na huwag mong itatapon ang kumpiyansang yan, ang confidence na yan, na nasa iyo. Sapagkat you will richly be rewarded. You will surely be rewarded. Don't throw away your confidence in the Lord. Sapagkat this leads us to our third point and final point. Sabi po ng verses 9 to 10 ay ganito sa atin pong talata. Verses 9 to 10. So we make it our goal to please Him. Our goal to please Him. Sapagkat alam ho natin po, ang buhay natin intended para lumakad sa pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. So this is our goal, to please Him. Bigyan siya ng karangalan, whether we eat or drink, do it all. Saan? Para sa kalawalatian ng Panginoon. And it goes with all the benefits. Kapag kang isang tao po, sabi po ng talata, verse 10, kapag hindi niya iniisip that he will appear in the judgment seat of Christ, this is different po from the Great White Throne Judgment. Ang Great White Throne Judgment, sa mga walang pagkakilala sa Panginoon, mga hindi tumanggap sa Panginoon. So sila po ay hahatulan patungo sa impyerno. Pero itong judgment seat of Christ, lahat ng mananampalataya po, tayo po ay accountable sa lahat ng ating mga ginagawa. So sa lahat ng ating ginagawa, may nakakakita man o wala. Ang isang buhay ng pananampalataya, kahit wala nakakita sa iyo, alam mo, you're aware that God is seeing all your sacrifices. Nakikita ng Panginoon lahat ng iyong ginagawa. Nakikita ng Panginoon. At huwag mo i-give up ang iyong ginagawa. Being fully persuaded also na ang lahat ng ginagawa natin hindi nawawala ng saysay sa Panginoon. Alam ng Panginoon yan. 1 Corinthians 15:58 says, 1 Corinthians 15:58, kaya dapat hindi kayo nawawalan ng sigla, hindi nawawalan ng lakas, patuloy na tumitibay, tumatatag. Huwag niyong hayaan na mawala sa inyo ang pag-asang ito, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi nawawala ng saysay ang lahat nating pagpapagal. It will surely be rewarded. Kaya ho, sa ating pagiging maingat sa pamumuhay, yung paraan po ng ating paglakad sa Panginoon, walking in faith is walking in accountability. Number 3 and last. That is full accountability, not just taking full responsibility. Sapagkat pwede po that you just want to be responsible and you do it. But God knows if you do it and you're doing it well. God knows kung nandyan ang puso mo sa lahat ng ginagawa mo. God knows kung yung pagiging Kristiyano ay tunay na pinamumuhay mo. Hindi lang po ito compliance. Kung hindi ito alam natin, ang pamumuhay ng pananampalataya, we know that we are accountable before the Lord. So we come to Him. Our walk is walking in faith. God wants us to develop our conviction, our confidence, and our accountability. God wants us to have a power-living 2024. Ang buhay ay tiyak na matagumpay. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating paglakad na may kapangyarihan ngayong taon na ito. Tayo po'y manalangin.